Hello everyone, welcome back to my channel. So ngayon ay pag-uusapan natin ang binili kong additional number of shares for this week, which is Maynilad. So for this week ay nagdagdag lang ako ng shares ng Maynilad. So kung titingnan nyo ay meron ako ditong additional 15,000 na investment for this week, no? So kahapon ko siya dineposit, January 19, and then binili ko na lang din sa price na 17.80 yung Maynilad na stock, no. So total of 800 shares yung nabili ko dito, and then may sinama na lang akong 10 shares ng China Bank. Pero ito talaga yung main purchase natin for this week, which is Maynilad, 800 shares sa price na 17.80. At dahil dyan, yung Maynilad natin ay medyo nag-average up to 17.64. So meron na tayong total na 1,600 shares ng Maynilad. So kung titingnan natin yung aking portfolio, so dito meron tayong Maynilad na 1,600 shares, and ang total na investment natin sa stock na to ay 28,237.12. So kung check natin yung ating allocation sa industry, no, sa water utilities ay nasa 7% na tayo, and sa Maynilad nasa 7% na tayo per stock allocation. So ngayon pag-usapan natin ang Maynilad. So bakit ko ba to binibili? So meron akong nakaraang video, pero dito ay i-detail natin yung paano ako mag-decide na bumili ng Maynilad. So meron ako ditong ginawang tab for Maynilad, no. So kinuha ko lang yung mga information na sa tingin ko ay gamit na gamit ko, which is net income. Kinuha ko to doon sa kanilang website kasi since kaka-IPO lang, dito kasi tayo pumupunta lagi sa PSE Edge website. So kung makikita nyo, wala naman ditong mga available reports for Maynilad. So search natin si Maynilad. So ayan, pag titingnan nyo yung company disclosures, yan, kukonti pa lang yung available dito, and ang makikita lang natin ay isang quarterly report, which is the third quarter of 2025. Kaya kung gusto nyong maghanap ng data about sa kanilang financials, dito na kayo pumunta sa website ng Maynilad at kunin nyo tong mga annual reports. So itong year 2024 yung kinuha natin. So ganito ako mag-decide kung paano ako bumili, pero syempre ko lang to, mga forecast ko lang to, at hindi ko ina-advise na bumili kayo ng Maynilad dahil ginagawa ko to. So ipapakita ko lang kung paano ako mag-decide kung bibilhin ko ba yung Maynilad o hindi. So for year 2021, 22, 23, nakuha natin yung net income dahil available ngayon sa mga annual reports na kinuha natin. So meron lang akong example dito. Ayan. Dito, doon ko yung kinuha sa website nila. Ayan. So 2024 net income 12.7, 9 billion, 5.8 billion for 2022. Ayan, nandyan na yan sa ating data. And ito namang mga dividend declaration, makikita nyo yan sa statement of changes in equity. So doon yan sa, pakita ko na lang para may idea kayo. So ito, pag tiningnan nyo yung financial reports, mayroon yang financial statements na statement of financial position or the balance sheet. Meron ding income statement, doon natin makita yung net income, at meron ding statement of changes in equity. So kung makita nyo ito, changes in equity, ayan, makikita nyo yung magkano yung dineclare na dividend. 5.6 yan for 2024, and 3.6 for 2023, and 3 billion for 2022. Yan. Kaya nilagay ko na lang yan doon sa aking spreadsheet yan. So ito yung mga dividend declaration nila. So based doon sa kanilang dividend policy,
ang kanilang updated dividend policy ay at least 50% from prior year's net income or 40% sa adjusted net income. So, ang adjusted net income is net income. So, ibabalik mo lang yung depreciation tsaka amortization, whichever is higher. Pero dito, for simplicity, ginagamit ko lang yung 50% ng kanilang prior year's net income kasi yun naman yung trend na ginagamit nila. So, kinompute ko lang yung payout ratio. Ayan yung mga naging na-compute natin based dun sa mga dividend declaration. So, for 2024, yan, total of 62.75, that's 5.654389 na dineclare nilang dividend, and then yung net income nila sa 2023 ay 9 billion. So, ayan, 62.7. So, nakita ko naman sa report nila na tama naman yung computation ko. That's 62.7 for 2024. So, for 2025, ayan, nag-declare na sila. Yan, makikita nyo dito. February 2025. So, expect natin na yan yung month na magde-declare sila for year 2026. Kasi yan naman yung trend Noong 2022, 23, 24, walang palya na February sila nagde-declare. And binabayaran nila, it's either March or April. So, expect na lang tayo na mga February meron ng declaration for dividends si Maynilad. So yan, that's 6.4 billion for 2025, and then kinuha natin yung net income from 2024. Yung kanilang na-declare pa lang is 50.07%. So kung gagayahin nila yung 2024 na ginawa nila, nag-declare sila sa February at binayad nila sa April, that's 50%. And then nag-additional sila ng November. Yan, makikita nyo. So additional 1.1 billion. That's additional 12%, 12.76. So kaya total na dineclare nila ay 62.75%. So pero dahil conservative lang tayo dito, i-assume na lang natin na hindi na nila gagawin to. Ito lang talagang 50% yung kanilang i-declare for year 2026. Kaya finorcast ko na yung declaration nila for year 2026. So, meron namang available na 9 months dun nga sa third quarter report. Kinuha ko yon, and kinumpare ko lang sa 9 months nung nakaraang taon din, 2024. Ayan 9.6 tsaka 11.4. Yan yung binasihan natin dito. So, kung i-compare nyo yung 2 periods, ang nangyari dyan is nag-increase siya ng 18.05%. So, kinuha ko yung Q4 2024 net income. Ito yung kanyang net income. Ang ginawa ko, binasa ko na lang din sa percent increase nung 9 months period. So, forecasted ko na Q4 2025 ay 3.6 billion. Kaya kung ito total natin, itong forecasted net income ko for 2025. So, around 15 billion. So, kung 15 billion yung magiging forecasted natin na net income. So, yan. Update lang natin to. Yan, 18% increase. So, ang mangyayari niyan, so, kung iano lang natin na 50% yung kanilang i-declare na dividends, that's around 7.5 billion pesos. And tinignan ko lang din yung kanilang number of common shares outstanding. So, kung hindi nyo alam kung saan tingnan, tumingin lang kayo dito sa pinaka-latest na public ownership report. Ayan. So, makikita nyo naman yan yung number of common shares outstanding. Huwag nyong gamitin tong number of common shares issued kasi kasama dyan ang treasury shares. Hindi sila kasali sa dividend kasi yung totoong mga nagmamayari ng mga shares na nasa kamay ng mga investors ay itong outstanding shares, which is 7.4 billion. Kaya nilagay na natin yan dito. Ayan. So kung ito yung magiging forecast ng ating dividend payout, 50% ng net income ng 2025.
So, magiging, dividend rate ay, eto, dividend declaration divided by common shares outstanding, that's 1.02 pesos na dividend rate. So, yan, ginamit na natin to para i-compute yung mga dividend yield sa mga prices na to. Kaya bumili ako ng 17.80 kasi okay lang sa akin na magkaroon ng around 5.80% na dividend yield. And actually hanggang mag-price 20 yung Maynilad ay willing pa din ako na bilhin yung stock na to sa price 20 dahil nga sa dividend yield na 5.10%. So, ayan, what if gawin niyang almost the same na payout ng 2023 tsaka 2024, gawin natin tong 0.62, yan yung magiging dividend yield mo sa mga prices na to. So, kung gawin niya pa din yung ginawa niya nung 2023 tsaka 2024, which is nagbibigay ng 62-61% na payout ratio. Pero dahil nga, lang tayo, conservative lang tayo dito, kaya gawin na lang nating 50% yung ating forecast dito sa dividend ni Maynilad. And medyo safe tayo na mag-assume ng ganitong rate kasi wala naman silang preferred shares. Kung tiningnan ko dito sa kanilang equity, wala namang preferred shares, kaya kung may preferred kasi, mauuna silang bayaran kaysa sa mga common shareholders. Kaya etong dividend na to, babawasan mo pa yan ng preferred dividends bago mo i-divide sa common shares outstanding. Kaya ayan, yun yung basis ko kung bakit ako bumibili ng Maynilad sa current price niyang ngayon. And again, ito yung process ko, ito yung paano ako mag-decide, paano ako pag-aralan yung mga dividends ng mga kumpanya. So kung nakikita nyo binibili ko yung stock na Maynilad, hindi po ito stock recommendation, and this is for educational or informational purposes only. So ayan, see you in the next video.